Magandang araw! Welcome sa Values Education 7. Ito ay ang pagpapatuloy ng Term 1, Week 4. Ang hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Para sa kasanayang pampagkatuto, nakakikilala ng mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya. Nasusuri at naipakikita ang kahalagahan ng mga virtues at pagpapahalaga sa mga katangiang magdudulot ng positibong pagbabago at pag-unlad sa buhay ng isang tao. Nakapagsisiyasat ng mas malalim na pangunawa sa paggamit ng pagpapahalaga at virtue sa pagpapasya upang maitaguyod ang katotohanan at kabutihan. Para sa lilinanging pagpapahalaga, ito ay ang pagiging matatag. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, narito ang 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga. Una, habang mas tumatagal ang halaga, mas tumataas ang antas nito. Pangalawa, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng halaga. Pangatlo, mataas ang antas ng halaga kung ito ay lumilikha ng ibang halaga. Pang-apat, ang halaga ay nakadepende sa damdaming na ibibigay nito. At panglima, ang halaga ay nakabatay sa nararamdaman ng organismong nakararamdam nito. Ang hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Una, mayroon tayong pandamdam ng mga pagpapahalaga o sensory values. Ito ay nasa pinakamababang antas na pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, tirahan, damit, at iba pang teknikal na pagpapahalaga. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito, yaong mga bagay na may tuturing lamang na rangya o luho ng isang tao. Halimbawa, mga alahas, bag, magagarang sasakyan, mamahaling sapatos, at maraming pera. Pangalawa ay ang pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Ito ang pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Halimbawa, ang makapagpahinga kung pagod, pagkain ng masustansya upang lumusog, at may makausap upang mapawi ang lungkot. Pangatlo ay ang espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. May tuturing na mas mataas ang pagpapahalaga kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili, kundi ng mas nakararami. May 3 uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat rin ni Max Keller. Una, mga pagpapahalagang pangkagandahan. Pangalawa, pagpapahalaga sa karunungan. Pangalawa, pagpapahalaga sa katarungan. At pangatlo, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan. Pang-apat ay ang banal na pagpapahalaga o holy values. Pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Hanggang dito na lamang, kita tayo sa susunod na aralin.